Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ika-14 na kabanata ng Lukas. Pinagaling ni Hesus ang lalaking may manas. Isang araw ng pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Hesus ang isang lalaking may manas, kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Hesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga?" Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Pagmamataas at pagpapakumbaba. Napansin ni Hesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang katalinhagang ito sa kanila. Kapag inaanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inaanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa inyo, "Maaari bang ibigay mo ang upuang iyon sa taong ito?" Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sabihin, "Kaibigan, dito ka sa kabisira," mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Hesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid." Ang talinhaga ng malaking handaan. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang magkakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Hesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inaanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinapasabi sa mga inaanyayahan, 'Hali kayo! Handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos, sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handaan.'" Ang pagiging alagad. Sumama kay Hesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore,
Hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may papatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman ay patapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 2,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Asin na walang alat. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itatapon na lamang. Makinig ang may pandinig.